ang ikinagulat ng marami yung timing at bakit February 18, 2026 ay formal na idineklara ni VP Sara Duterte yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At dito nako talagang sabihin natin na nataranta at na nagpanik at ang iba't ibang mga kampo at maging sa administrasyon, ang sabi ho ng Malacanang, sabi ho ni Yusek Claire Castro na ang tanging naging pahayag daw ni Pangulo Marcos Jr. ay good luck. Pero nung tinanong ho siya, kung ano-ano na lahat ng mga, okay naman ngayon, wala na, hindi na kumbaga sa lahat ng mga mabibigat na mga akusasyon na ibinato po kay VP Sara Duterte, hindi na po umepekto O hanap kayo ng ibang pamamaraan. At dahil sa nanatili pa rin, imbis na bumagsak, lalo pa hong tumaas yung rating, yung tiwala ng taong bayan dito po kay VP Sara. Dito ho sa pangyayaring ito, mga kababayan, ang bawat kampo ho ng mga sinasabi na tatakbo, nabulaga po sila. Ang magiging usapan ho rito, mga kababayan, ay kayo ho, yung mga kababayan natin na talagang, di ba, nasuya po dito po sa nangyaring matindihong katiwalian, yung sa flood control scam. Alam nyo ho, magiging tema ho rito, kayo ho ba, gusto nyo bang may makulong? Gusto nyo bang makulong, maibilanggo at maparusahan yung pinaka-mastermind ng flood control scam na ito? Kung gusto nyo makulong at maparusahan, iboboto nyo itong si VP Sara Duterte bilang Pangulo ng bansa. Sa ngayon kasi, mga kababayan, ay mukhang malabo ho na maipakulong yung mga mastermind. Kasi wala ho, yung mga maliit na isda ho lang at kung sino-sino ang mga sinasampahan ng kaso, wala po So, hindi po talaga totohanan yung investigasyon. Kaya napakaganda ho ng pinakatema ni VP Sara Duterte na ibalik po yung tapang at malasakit. Ano ho, yung tapang na kahit sino ka, ipakukulong ka. Yun ho, kayo ho, sino ba naramdaman nyo na mastermind? Kasi sa ngayon, ang sinasabing tinuturo at di ba may mga pahayag na sinasabi, may kinalaman dito si Pangulong Marcos Jr. na siya po ang pumirma ng General Appropriations Act at din po itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sila po ang sinasabing di umano'y arkitekto at marami po nakinabang. So yung mga pangalan na yan, kung si VP Sara, timbog lahat yan. Siguradong kulong. At ang malasakit, ang binabanggit ko rito, talagang mabibigyan po ng hustisya yung mga nawalan po ng buhay dahil po sa mga matinding baha, nawalan po ng mga ari-arian at di ba? So, yun po ang pinakamaganda ho rito. So, yun po ang magiging siguro laban ho rito, gusto mo bang makulong? Mastermind o hindi? Pero dito ho ay talagang masasabi ho natin, kumbaga sa chess ay good move. Napakaganda ho ng ginawa ni VP Sara Duterte. Kasi ngayon ay kapag umusad yung impeachment complaint na yan, makikita na niya. Ito, kalaban natin to. Ito yung mga pumirma o ito nagsusulong. Alam mo, nagkaroon ng pagdinig yan po sa House Committee on Justice. Nako, ito yung mga kalaban natin. Kasi alam nyo ho, parang ako sa aking pananaw, kayo ho, parang lahat na ho ng pinakamabigat ho na paratang ay naibato na kay VP Sara. Lahat na ho parang may ihuhugot pa ba? Pero sa kabila ho niya ng mga napakabibigat po ng mga aligasyon, kung ano ng mga, sa confidential funds, lahat, wala ho lalo hong tumaas ang kanyang rating, performance at trust rating. Ibig sabihin, patuloy na nagtitiwala ang nakararaming mga Pilipino dito po sa Vice Presidente. Pilipinas, Duterte pa rin.